itong balita mula sa International Criminal Court. Ah, pero wala tayong magagawa. Ay, ICC po ang may pinanggalingan ng balitang ito eh. Ay alam ko mayroong magagalit dyan, mayroong, alam mo na, sektor na ayaw nitong ganitong balita. Pero wala tayong magagawa. Balita lang po ito. Sabi nga nila, trabaho lang, walang personal lang. Pakinggan po ninyo ito. Nangyari kay Duterte. Inaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng prosecution na i-freeze ang perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin noong Marso ng nakaraang taon. Iniutos din ng Korte sa ICC Registry na magsubmit ng inventaryo ng mga gamit na nakuha mula kay Duterte. Hindi tinukoy ng ICC kung magkano ang halaga ng mga perang nakuha sa dating Pangulo. Tutol naman ang depensa sa kahilingan ng prosekusyon na ma-access ang mga susing nakumpiska kay FPRRD at iginiit na walang batayan ang hiling ng prosecution kaya dapat itong i-reject ng ICC. Tinawag din ng depensa na fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Naharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Ayan o. Ayan po yung balita. So, anong gagawin natin dyan? Wala tayong magagawa o hindi makinig na lang at ibalita natin ito. Dahil ICC po, Official International Criminal Court. Bahagi po ito ng mga, alam mo na, mga nangyayari doon. Dahil ang actual na trial dyan ng kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte ay sa November naman. Sana bago dumating yung November, tapos na yung trial kay Sara Duterte dito sa impeachment. Para hindi sabay. Kasi pag nagkasabay ito, matindi. Crime against humanity, human rights violation. Tapos dito naman sa anak niya, graft in corruption at betrayal of public trust. Ay magkasunod eh. Ay itong sa impeachment po ni Sara, sabi hindi daw kakayanin ng 3 buwan. O di ba? Kung abutin ito ng October, di halos magkadikit. Kung hindi pa matapos ng October, November, di magkasabay na. Matindi. Sino makakapagsabing yan ay mangyayari? Yan ang sinasabi natin. Anything can happen talaga. Walang makakapagsabi kung ano ang meron bukas, ano ang kapalaran bukas, at kapalaran ngayon. Magkaiba talaga yan. Dati napakalakas ni Duterte nang ito ay Pangulo na parang walang katapusan ng kapangyarihan. Pero dahil natapos ang kanyang term as president at kinasuhan, ayan, nakulong. Ito namang pangalawang Pangulo na kanyang anak na si Sara ay siyempre incumbent vice president pero ini-impeach naman dahil naman sa katiwalian. So ayan po yung nangyari. Yan yung hindi inaasahan na nangyayari sa mga Duterte. Pero issue lang ito, walang personalan, yan ay lehitimong balita. Lehitimong kaganapan. Ang magagalit yan, hindi nakakaintindi. Ang magagalit sa balitang ito ay alam mo na kung sino. Mga saradong isip. Balita lang ito. Hindi natin hinuhusgahan. Nasa kamay ng ICC ang kapalaran ni Digong Duterte. Nasa mga senator judges naman ang kapalaran nitong si Sara Duterte. At ang pagbabasihan, lahat yan ebidensya. Hindi makukuha yan sa tapang, hindi makukuha yan sa pagiging arrogante, hindi yan makukuha sa illegal na gawa. Dahil yan ay mga korteng may kapangyarihan. May kapangyarihan ng ICC, samahan ng maraming bansa sa mundo na isalalim sa trial ang dating Pangulong Duterte. At kapangyarihan naman ng Philippine law, ng Philippine government, 1987 Constitution na isalang si Sara Duterte dahil dumaan sa proseso yung impeachment na siyang kakaharapin ng Batang Duterte sa susunod na ilang araw. Mauna ho si Sara. Next week na yung trial ng pangalawang Pangulo. Ang trial kay Duterte sa ICC sa November pa kung hindi mababago ang schedule. Noong isang araw, nagkaroon na ho ng mga another presentation ng mga policy, mga gagawin, paghahanda ng ICC naman. Kaya ho, nakatutok doon ang mga prosecutors at abogado ng mga naging biktima
at nakatutok din yung bagong abogado naman ng depensa ni Duterte kasi bago na po. Yung isang araw, ano ba yung sinasabi ng judge ng ICC na winarningan yung bagong abogado ni Duterte na huwag daw gagawin yung style ng ginawa ng dating abogado na si Attorney Nicholas Holtman. Naku, ganun pala. Meron palang ginawa yun. Hindi na nabanggit kung ano yun eh. Meron palang ginawa yung dating abogado na hindi nagustuhan ng mga ng mga ICC judges. Kaya nag-warning na sana daw ay huwag gawin, iwasan na huwag gayahin nitong bagong abogado ni Duterte. Yung dating abogado ayon sa ICC judges. Kung ano yan, alam mo na kung ano yun. Baka yun din ang dahilan kaya hindi na-renew ang kontrata ni Holtman bilang defense lawyer ni Duterte sa crimes against humanity. Hindi ko naman sinabing yun. Baka lang. Baka. Kasi sa record, wala namang naipanalo yata yung abogado yun eh. Lahat ng motion, petisyon, binasura, nireject ng ICC. Wala. Wala siyang naipanalo kung tatanda ang malaki. Maliban lang doon sa justify niya na hindi pwedeng humarap si Duterte dahil sa iso ng kalusugan. Pero maliit yun. Pero yung tungkol sa pagpipresenta ng ebidensya, counter evidence, doon sa mga prosecution, mukhang wala eh. Kaya nagtuloy-tuloy yung di ba, parang pre-trial na ginawa at ang susunod na nga ay actual trial by November. Ayan po ang ating observation, opinion, basis dun sa katotohanan. Wala naman tayong karapatang makialam dyan kung ano man ang mga masasalimuot na ebidensyang iharap nila dahil yan ay ipinagbabawal na yung mismong pagtalakay ng merito ng kaso, ebidensya at proseso. Kung ano lang yung nangyayari na announcement mula sa kanila, mga desisyon, mga nire-required nila at sinasabi, yun lang ho ang ating pinag-uusapan. Kung anong kahinat niyan, walang pwedeng magsabi kung ano. Dahil yan ay labanan, mahabang labanan. Kung itong kay Vice President ay aabot ng 3 hanggang 4 na buwan ang impeachment trial, yung kay dating Pangulong Duterte, sabi ng mga eksperto sa ICC, taon ang bibilangin. 3 hanggang 5 taon pinakamababa raw yun. 3 hanggang 5 taong trial. Wow! Ang tagal pala. Non-bailable. Ganong katagal makukulong? Wow! Itong kay Sara, walang pagkakakulong ang impeachment. Pero yung kay sa kanyang ama si Duterte, ay talaga nakakulong na habang nagka-trial. Kaya magkaiba yan. Ayan o. For your information lang po. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.